Mga senior, may tanong ako habang nanonood ka ngayon. Ilang beses mo na bang naranasan yung umagang gusto mo nang dumumi pero parang walang lumalabas? Yung pakiramdam na parang may nakaharang sa loob, ang tigas ng tiyan. At kahit anong pigil, hila, lakad o inom ng tubig ay hindi gumagalaw ang bituka. Tapos habang lumilipas ang oras, mas sumasama ang pakiramdam. Biglang nawawala ang gana kumain, nagiging bloated. At minsan pati ang mood ay naaapektuhan. Alam mo yung parang lahat ng plano mo sa araw na yon ay napuputol dahil lang sa hindi ka makadumi. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakakaranas ng ganitong constipation at madalas hindi nila alam kung saan magsisimula para guminhawa ang tiyan. Kaya itong video na ito ay ginawa talaga para sa inyo. Gusto kong bigyan kayo ng mga epektibong solusyon na pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. Mga simpleng hakbang na hindi kailangan ng mahal na gamot o komplikadong instructions. Ang goal natin ay mapabuti ang digestion ninyo, mapagaan ang pakiramdam, at mabigyan kayo ng ginhawang matagal na ninyong hinahanap. Dahil kapag ang bituka ay hindi maayos, lahat apektado. Tulog, lakas, gana kumain at pati emosyon. Pero ang maganda, kayang-kayang ayusin ng katawan basta tama ang ginagawa araw-araw. Simulan natin sa pinaka-basic pero kadalasan hindi nasusunod. Tubig. Alam ko narinig nyo na ito pero tanungin ko kayo ng tapat. Totoo ba talagang sapat ang iniinom nyo araw-araw? Marami pa rin sa inyo ang hindi umiinom ng sapat. Dahil habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na uhaw ng katawan. Hindi na tayo kasing bilis mauhaw tulad ng bata pa tayo. Kaya kahit hindi kayo nauuhaw, kailangan pa rin ng bituka ng tubig para gumalaw ng maayos. Kapag kulang ang tubig sa katawan, tumitigas ang dumi, bumabagal ang galaw ng bituka, at mas lumalala ang constipation. Subukan ninyong gawin ito. Pagkagising sa umaga, uminom ng isang basong tubig. Hindi malamig, hindi mainit, basta komportable sa inyo. Bago kumain ng tanghalian, isa pang baso. At bago maghapunan, isa pa. Kung hindi kaya isang baso agad, kahit kalahati muna. Hindi mabibilis na inuman, hindi pilitan. Paunti-unti lang pero madalas. Mapapansin ninyo na sa loob ng ilang araw, unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam at mas madaling dumumi. Pangalawang solusyon ay ang pagkain ng fiber. Ito ang gulay, prutas at whole grains na tumutulong palambutin ang dumi at pasiglahin ng bituka. Hindi ko sinasabing kailangan magbago ng diet ng biglaan. Kailangan lang magdagdag ng kaunti pero consistent. Halimbawa, sa almusal, dagdagan ninyo ng isang hiwa ng papaya o isang saging. Sa tanghalian, kahit isang maliit na bowl ng gulay na may dahon, hindi kailangang marami. Ang mahalaga ay regular. Kung may prutas na dapat nyong subukan agad para sa constipation, papaya talaga ang isa sa pinaka-epektibo para sa seniors. Natural itong pampalambot ng dumi, mababa sa asukal kumpara sa ibang prutas at magaan sa tiyan. Marami ring seniors ang nagsasabi na pag kumain sila ng papaya sa umaga, mas nagiging regular ang pagdumi bago magtanghali. Kung hindi kayo mahilig sa papaya, pwede rin ang peras o mansanas. Basta sinasabayan ng tubig, mas mabilis ang epekto. Pangatlong solusyon ay galaw. Hindi kailangan ng mabibigat na ehersisyo. Hindi kailangan pawisan o mapagod. Ang kailangan lang ay konting paggalaw para gisingin ang bituka. Kapag puro upo at higa ang ginagawa, lalo pang bumabagal ang digestion. Subukan ninyong maglakad-lakad ng 5 minuto sa loob ng bahay. Pwede rin ang pag-ikot sa sala, pag-unat ng braso at binti, o paglakad sa labas kapag hindi mainit. Kahit maliit na galaw ay malaking tulong sa bituka ng seniors. May kilala akong lolo na araw-araw naglalakad ng 5 minuto lang. Hindi mabigat, hindi mabilis, hindi pang workout. Pero sabi niya, yun daw ang pinakamalaking dahilan kung bakit naging regular ang pagdumi niya. Natutunan niya na minsan, hindi gamot ang kailangan ng katawan, kundi tamang ritmo lang ng galaw at tubig. Gusto ko ring maunawaan ninyo na ang katawan natin, lalo na sa senior age,
ay mabilis tumugon sa maliliit na pagbabago. Hindi kailangan ng sobra, hindi kailangan ng komplikadong diet, hindi kailangan ng matinding exercise. Ang kailangan lang ay consistent na maliit na hakbang. Isang baso pa ng tubig, isang hiwa ng prutas, isang maikling lakad. Yan ang 3 hakbang na kahit sino kayang gawin bukas ng walang gastos. Habang iniisip ninyo ang mga payong ito, itanong ninyo sa sarili ninyo, ano ang kaya kong simulan agad? Tubig ba? Prutas ba? O simpleng paglakad, walang maling sagot? Dahil lahat ng ito ay leading to one goal. Ayusin ang takbo ng tiyan para gumaan ang pakiramdam ninyo araw-araw. Ngayon sa part 2, pag-uusapan naman natin ang mga solusyon na hindi masyadong napapansin pero sobrang epektibo. Yung mga simpleng ginagawa sa pagkain, oras ng pagdumi, at mga pang-araw-araw na habits na madalas hindi alam ng marami pero napakalaki ng epekto. Kaya sana ituloy ninyo ang panonood dahil mas magiging malinaw pa kung paano gumagana ang digestion ng seniors at paano ito mapapaganda. Kung nandito ka pa, comment ginhawat yan. Ngayong alam na ninyo ang mga unang hakbang para mapagaan ang constipation tulad ng sapat na tubig, tamang prutas at konting paggalaw, gusto kong dalhin kayo sa mas malalim na parte ng pag-aalaga ng bituka. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit kahit ginagawa nila yung mga basic steps, meron pa ring araw na parang hirap pa rin ang pagdumi. Ang totoo, may ilang simpleng habits tayo sa araw-araw na hindi natin napapansin, pero malaki ang epekto sa digestion. Unahin natin ang oras ng pagkain. Maraming seniors ang may ugaling kumakain ng sobrang late sa gabi. Minsan alas 8 o alas 9 pa ng gabi kumakain ng mabibigat na pagkain. Ang problema dito, habang natutulog tayo, bumabagal ang galaw ng bituka. Kaya kung late kayo kumain, hindi agad natutunaw ang kinain ninyo. Pagdating ng umaga, mabigat ang tiyan, hindi gumagalaw ang dumi at nag-uumpisa ang constipation. Subukan ninyong kumain ng mas maaga, kahit 1 oras lang ang ilipat ninyo. Halimbawa, kung sanay kayong kumain ng hapunan ng alas 8, gawin nyo itong alas 7. Yung simpleng paglipat ng oras ay malaking tulong para sa digestion. Pangalawa, ang bilis ng pagkain. Marami sa atin, lalo na pag gutom, ay mabilis kumain. Pero habang tumatanda tayo, mas kailangan ng katawan na ngumunguya ng mabuti. Ang hindi alam ng marami, nagsisimula ang digestion sa bibig. Kapag hindi mo nilalapatan ng maayos ang pagkain, mas nahihirapan ang tiyan at bituka na tunawin ito. Subukan ninyong paramdamin ang bawat kagat. Hindi kailangang mabagal na mabagal, pero sapat na hindi nagmamadali. Maraming seniors ang napapansin na kapag hindi sila nagmamadali sa pagkain, mas hindi sumasakit ang tiyan at mas madali silang dumudumi kinabukasan. Pangatlong hindi alam ng karamihan ay ang kahalagahan ng oras ng pagdumi. Marami sa inyo ang pinipigilan ng pagdumi dahil may bisita, may lakad, may gagawin, o minsan nasa labas ng bahay. Pero kapag paulit-ulit itong ginagawa, nasasanay ang katawan na hindi agad maglabas. Kaya kahit dumating ang tamang signal ng katawan, parang hindi tumutugon ang bituka. Kung kaya ninyo, subukan ninyong magkaroon ng regular na oras na inuupo ninyo ang sarili ninyo sa toilet. Hindi kailangan pilitin, basta nakaupo lang kayo ng 2 hanggang 5 minuto kada umaga. Ang katawan ay natututo sa routine at unti-unting nagiging regular ang galaw ng bituka. May kilala akong lola na nagkaroon ng problema sa constipation ng halos 3 buwan. Sinubukan na niya ang maraming tips pero hindi gumagalaw ang tiyan niya. Nang sinubukan niya ang simpleng pag-upo sa toilet tuwing alas 7 ng umaga, kahit wala siyang nararamdaman na urge, doon siya unti-unting naging regular. Hindi niya pinipilit, hindi niya minamadali. Basta umuupo lang siya at hinahayaan ang katawan. Paglipas ng 2 linggo, gumaan ang pakiramdam niya at naging normal ang pagdumi niya araw-araw. Minsan kailangan lang ng katawan ng malinaw na routine. Ika-4, ang stress. Alam ko na minsan parang ang hirap isipin na may kinalaman ang stress sa constipation pero totoo ito. Kapag ang isip ay punong-puno ng problema, nagiging tense ang katawan
Tumitigas ang kalamnan sa tiyan at bumabagal ang galaw ng bituka. Hindi agad napapansin pero napakalaking bagay nito. Kaya mahalaga na meron kayong moment sa araw na malalim lang ang paghinga, tahimik lang ang isip at pahinga muna ang katawan. Hindi kailangan ng meditation video o music. Kahit 5 hanggang 10 malalim na paghinga bago matulog ay malaking tulong na. Isa pa, ang hindi madalas paglipat-lipat ng posisyon kapag matagal nang nakaupo. Maraming seniors ang nanonood ng TV ng 1 oras o higit pa nang hindi tumatayo. Ang problema, kapag masyadong matagal ang pagkakaupo, parang naiipit ang bituka at hirap itong gumalaw. Subukan ninyo na tuwing 50 minuto, tumayo lang kahit sandali. Kahit 3 hakbang lang papunta sa kusina at pabalik, ay sapat na para huminga ang bituka. Ngayon punta tayo sa pagkain na dapat iwasan. Hindi ko sinasabing bawal na bawal, pero kung hirap kayo sa pagdumi, iwasan nyo muna ang pagkain na nakakapatigas ng dumi tulad ng puting tinapay, sobrang matatamis na biskwit at matatabang ulam. Hindi ibig sabihin hindi nyo pwedeng kainin, pero bawasan nyo muna. Subukan ninyong palitan ng mas magaan na pagkain kapag alam ninyong constipated na kayo. Kahit simpleng sabaw o gulay muna sa isang meal, malaking tulong na sa katawan. Kung napapansin ninyo, ang digestion ng seniors ay parang kombinasyon ng tamang oras, tamang kain, tamang galaw, at tamang paghinga. Wala namang solusyon na biglaan. Ang katawan ay sanay sa routine, kaya ang pinakamabisang paraan ay pagandahin ang routine na mayroon na kayo. Hindi kailangan ng drastic changes. Ang kailangan lang ay mga simpleng ayos sa araw-araw. Habang sinusundan ninyo ang mga payong ito, gusto kong isipin ninyo na bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa bituka. Yung pag-inom ng 1 basong tubig, pagdagdag ng prutas, paglaan ng oras sa pagdumi, pagbagal sa pagkain, at paghinga ng malalim ay unti-unting magpapatatag sa digestion. Kapag naipon ang maliliit na hakbang na ito, bigla na lang magugulat kayo na gumaan ang tiyan ninyo. Mas regular ang pagdumi at mas magaan ang pakiramdam ninyo buong araw. Sa part 3, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang pagkain, inumin, at daily habits na makakatulong hindi lang para mawala ang constipation, pero para tuluyang mapanatiling malusog ang bituka ninyo sa pangmatagalan. Ito na yung mga actionable steps na pwede ninyong gawin araw-araw para panatilihing normal ang pagdumi. Kung nandito ka pa, comment ayos dyan. Ngayong napag-usapan na natin ang mga habits na talagang nakakatulong sa digestion ng seniors, gusto ko namang ibigay sa inyo ang mga pinaka-epektibong pagkain at pang-araw-araw na gawain na makakatulong. Hindi lang para mawala ang constipation, kundi para tuluyang maging regular ang pagdumi ninyo. Dahil ang goal natin ay hindi lang ginhawa ngayon, kundi pang matagalang sigla ng tiyan at bituka. Mahalaga ito lalo na pag senior na, dahil mas mabagal na ang metabolism at mas mabilis maapektuhan ng kahit maliit na pagbabago ang digestion. Simulan natin sa mga pagkain na dapat idagdag ninyo sa araw-araw. Una sa listahan ay ang oatmeal. Maraming seniors ang nagugulat kapag sinasabi ko na ang simpleng oatmeal sa umaga ay malaking tulong para maging regular ang pagdumi. Mataas ito sa fiber, mabilis tunawin, at hindi mabigat sa tiyan. Mas maganda kung plain o whole oats ang piliin ninyo at hindi yung may maraming halo na sobrang tamis. Kung gusto ninyo ng dagdag lasa, pwede nyong lagyan ng saging o mansanas. Ang kombinasyon ng oats at prutas ay parang pampasigla ng bituka na natural at gentle sa katawan. Pangalawa ay ang malalambot na gulay tulad ng kalabasa, sayote at malunggay. Hindi kailangan puro dahon ang kainin. Kahit yung mga normal na gulay na laging nasa bahay ay sapat na. Ang kalabasa halimbawa ay mataas sa fiber at hindi gas-forming, kaya hindi kayo bloated pagkatapos kumain. Ang sayote naman ay magaan sa tiyan at madaling tunawin kapag sinama ninyo ang mga gulay na ito sa tanghalian o hapunan. Mas mabilis humupa ang tigas ng dumi at gumagaan ang pakiramdam ninyo sa umaga. Pangatlong pagkain ay yogurt. Oo, baka hindi ito nakasanayan ng karamihan sa inyo, pero ang yogurt, lalo na yung may live cultures, ay tumutulong balansehin ang good bacteria sa bituka.
Kapag balanse ang bakterya sa tiyan, mas mabilis gumalaw ang bituka at mas regular ang pagdumi. Hindi ito gamot pero parang maintenance ng bituka. Kung ayaw ninyo ng yogurt, pwede rin ng Yakult o iba pang probiotic drinks, basta hindi masyadong matamis. Ngayon, punta tayo sa mga inumin. Marami ang hindi nakakaalam na maligamgam na tubig sa umaga ay malaking tulong sa digestion ng seniors. Subukan ninyo minsan. Pagkagising, uminom ng kalahating basong maligamgam na tubig. Pagkatapos ng 5 minuto, saka kayo uminom ng malamig o normal na tubig. Ang warm water ay parang nagigising sa bituka at pinapagaan ang paggalaw nito. Maraming seniors ang natawa noong una akong nagbigay ng payong ito. Pero pagbalik nila ilang araw matapos gawin ito, ang sabi nila ay gumaan ang pakiramdam nila at mas naging regular sila. May isa pang inumin na napakasimple pero epektibo. Sabaw. Yung simpleng sabaw ng gulay o manok ay moisture-rich food na tumutulong maiwasan ang sobrang tigas na dumi. Kapag tuyo ang kinakain, mas nakakatigas ito ng dumi. Pero pag may sabaw o may sapat na moisture ang pagkain, mas madulas gumalaw ang bituka. Kaya kung pwede, 1 beses sa isang araw, magdagdag ng sabaw sa pagkain. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-araw-araw na routines para maging regular ang pagdumi ninyo. Una ay ang pag-upo sa tamang posisyon sa toilet. Hindi napapansin ng marami na ang pagkakaupo ng masyadong tuwid ay hindi natural na posisyon ng katawan para maglabas. Kung kaya ninyo, subukan ninyong umangat ng kaunti ang tuhod, halimbawa sa pamamagitan ng maliit na bangko. Kapag mas mataas ang tuhod kaysa sa balakang, mas nakakatulong ito para gumalaw ang bituka sa tamang direksyon. Hindi ito joke or experiment lang. Ito ay medically proven at ginagamit sa maraming bansa bilang natural na tulong sa pagdumi, lalo na sa seniors. Ikalawang routine ay ang pag-relax habang nasa toilet. Ang karaniwang reaksyon ng tao kapag constipated ay magmadali. Pero mas lalo lang tumitigas ang katawan kapag nagmamadali. Subukan ninyo na kapag uupo kayo sa toilet, huminga kayo ng malalim ng 3 beses bago subukang dumumi. Ang simpleng pag-relax ay nagbibigay ng signal sa katawan na safe kayo at hindi kailangan mag-tense up. Mas madali lumabas ang dumi kapag relax ang kalamnan kaysa kapag nag-i-struggle ang katawan. Isa pang tip na sobrang epektibo para sa seniors ay ang pagmasahe sa tiyan. Hindi ito masakit, hindi ito komplikado, at hindi ito kailangan araw-araw. Subukan ninyo minsan sa gabi habang nakahiga, imasahe ang tiyan ng paikot sa direksyon ng clockwise. Ito ang natural na direksyon ng galaw ng bituka. Sa loob ng 2 minuto lang, mas magiging relaxed ang abdominal muscles at mas madaling gumalaw ang dumi kinabukasan. Maraming elders ang nakakaramdam ng gaan pagkatapos ng simpleng routine na ito. Habang ginagawa ninyo lahat ng payong ito, gusto kong ipaalala na hindi objective ang perfection. Hindi natin gustong maging super strict na kailangan itong gawin araw-araw ng walang palya. Ang mahalaga ay gagawa kayo ng small steady changes na sumusuporta sa digestion. Ang katawan, lalo na sa senior age, ay tumutugon sa routine. Kapag consistent kayo sa pag-inom ng tubig, pagkain ng prutas, gulay, at light movement, unti-unti itong nagiging bahagi ng natural rhythm ng katawan ninyo. At pag na-establish ang rhythm na ito, mas gumagaan ang pakiramdam araw-araw. Kung nararamdaman ninyong may pagbabago kahit kaunti, yan ay progress na. Huwag ninyong maliitin ang maliit na ginhawa. Ang maliit na ginhawa araw-araw ay nagiging malaking pagbabagong pangmatagalan. Kapag mas madalas na gumagaan ang tiyan, mas nagiging magaan ang lakad, mas lumalakas ang loob, at mas nagiging masaya ang mga araw ninyo. Sa susunod na bahagi, bibigyan ko kayo ng final reminders, practical wrap-up, at motivational boost para ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga sa inyong bituka. Kasi ang totoong kalusugan ay hindi biglaan, kundi paunti-unting pag-aalaga na hindi napuputol. Kung nandito ka pa, comment gumaan tiyan. Ngayong mas malinaw na natin na pag-usapan ang mga pagkain, inumin at routines na talagang nakakatulong sa pagdumi ng seniors, gusto ko namang ilapit sa inyo ang isa pang mahalagang side ng constipation. Ito yung emotional and lifestyle side na madalas hindi napapansin pero napakalaki ng epekto. Dahil ang constipation,
Kahit simpleng tunog ay may malaking koneksyon sa kung paano tayo kumikilos, nag-iisip at namumuhay araw-araw. Marami sa inyo ang maaaring hindi napapansin na ang bituka ay parang salamin ng kabuuang kondisyon ng katawan ninyo. Kapag stressed kayo, pagod, walang tulog, o hindi regular ang routine, unang naapektuhan ay ang tiyan. Gusto ko munang pag-usapan ang tulog. Napakaraming seniors ang may problema sa tulog. May mga nagigising ng madalas, hirap makatulog, o hindi sapat ang pahinga kahit mahaba ang oras sa kama. Kapag ang tulog ay hindi ayos, bumababa ang function ng digestive system. Mas mabagal ang pagtunaw ng pagkain, mas natatagal ang gumalaw ang bituka, at mas tumitigas ang dumi. Kapag pagod ang katawan, pati bituka pagod din. Hindi ito nakukuha agad sa gamot, kundi sa pag-aayos ng sleep pattern. Subukan ninyong gumawa ng maliit na routine bago matulog. Example, bawasan ang gadget 1 hour before bedtime, uminom ng maligamgam na tubig. Mag-relax ng ilang minuto. Ang katawan ng senior ay mabilis mag-respond sa small calming habits. Kapag mas relax kayo bago matulog, mas nagiging maayos ang digestion kinabukasan. Pangalawang lifestyle factor ay ang pagkain ng sobra-sobra sa isang meal. Maraming elders ang sanay na punuin ang plato, lalo na pag masarap ang ulam. Pero ang bituka ng senior ay hindi na kasing tibay o kasing bilis kumilos tulad ng dati. Kapag sobra ang dami ng pagkain sa isang upuan, parang nabibigla ang tiyan. Hindi agad natutunaw lahat, kaya tumitigas ang dumi at bumabagal ang paggalaw. Hindi ibig sabihin, bawasan niyo ang ganang kumain. Ang ibig sabihin ay hatiin lang ang pagkain sa mas manageable na portions. Halimbawa, kung sanay kayong kumain ng malaking meal sa tanghali, subukan ninyo hatiin ito. Kalahati sa tanghali, kalahati sa merienda. Hindi kayo nagugutom, hindi kayo deprived, pero hindi rin nabibigla ang bituka. Ang digestion ng seniors ay mas nasusuportahan kapag hindi biglaan ang dami ng pagkain. Pangatlo, pag-uusapan natin ang paghinga. Marami sa atin, lalo na pag nagmamadali o pag may iniisip, ay humihinga ng mababaw. Pero ang katawan, lalo na ang bituka, ay kailangan ng maayos na oxygen flow para gumalaw ng tama. Kapag mababaw ang paghinga, mas tense ang kalamnan, mas nagiging stiff ang tiyan at mas mahirap dumumi. Subukan ninyong huminga ng malalim tuwing nafe-feel ninyo na parang mabigat ang tiyan. Inhale ng dahan-dahan, tapos exhale ng dahan-dahan. Hindi kailangan maraming beses. Kahit 3 o 4 na malalim na paghinga ay nakakapagbigay ng signal sa katawan na relax ka at pwede nang gumalaw ang bituka. Isa pa sa hindi napapansin pero sobrang importante ay ang posture. Maraming seniors ang nakaupo ng matagal sa sofa o mababang upuan. Kapag baluktot ang likod at napipisil ang tiyan, mas humihina ang daloy ng dugo sa bituka at mas bumabagal ang digestion. Subukan mong minsan umupo ng mas tuwid o gumamit ng unan sa likod para suportado ang spine. Hindi mo kailangan mag-effort ng malaki. Kahit maliit na ayos ay may epekto sa galaw ng tiyan. Isa ring lifestyle factor na napakahalaga ay ang stress sa paligid. Kung araw-araw kayong napapalibutan ng ingay, problema, tension, away o pressure, hindi lang emosyon ang naaapektuhan, ang katawan mismo ay humihigpit. Kapag tense ang katawan, humihigpit ang bituka at doon nagsisimula ang constipation. Kaya kung kaya ninyong bawasan ang mga bagay na nagdudulot ng stress, kahit kaunti, malaking tulong para gumaan ang digestion ninyo. Hindi kailangang wakasan ng stress, pero kahit kaunting pahinga sa isip ay nagbibigay ng malaking ginhawa. Ngayon gusto kong pag-usapan natin ang pinaka-importanting mindset sa pagharap sa constipation. Ang katawan ng senior ay hindi nagre-react agad. Hindi ito tulad ng mas batang katawan na isang araw lang sapat na para magbago ang digestion. Kailangan ng consistency, routine, at dahan-dahang pag-aalaga. Pero ang magandang balita, kahit dahan-dahan, sigurado ang improvement. Gusto ko ring malaman ninyo na hindi kayo mahina, hindi kayo pabigat at hindi kayo nag-iisa. Constipation sa seniors ay normal at sobrang common. Hindi ito kahihiyan, hindi ito kabawasan,
At hindi ito senyales ng pagkabagal ng katawan ninyo. Ito ay simpleng mensahe ng katawan na humihingi ng tamang rhythm at tamang support. At kaya ninyo itong ibigay. Habang pinapakinggan ninyo ito, isipin ninyo na hindi kayo nag-iisang lumalaban dito. Libo-libong seniors ang may parehong nararamdaman, pero ang edge ninyo ay ginagawa nyo ang tama. Pinapakinggan ninyo ang katawan ninyo. At ngayon mas alam ninyo kung paano tulungan ang sarili ninyo at paano pabilisin ang paggalaw ng bituka nyo nang hindi kailangan ng mamahaling gamot. Gusto kong ikwento ang isang lolo na nakausap ko. Araw-araw siyang nahihirapan dumumi. Hindi niya alam kung ano ang mali. Nang tinanong ko ang daily routine niya, napansin ko na wala siyang oras para mag-relax. Lagi siyang nagmamadali, late kumain, at madalas umuupo ng sobrang tagal sa mababang upuan. Nang inayos niya lahat ng dahan-dahan, hindi sabay-sabay, unti-unting gumanda ang pagdumi niya. Hindi dramatic, pero steady improvement. Yun ang gusto nating mangyari sa inyo. Sa part 5, doon natin pagsasamahin ang lahat. Final reminders, pang-araw-araw na guide, at motivational boost para hindi kayo tumigil sa pag-aalaga ng inyong bituka. Yan ang pinaka-importanting bahagi. Kaya siguraduhin ninyong kasama pa rin ako hanggang dulo. Kung nandito ka pa, comment ayos dumi. Ngayong napag-usapan na natin mula part 1 hanggang part 4, ang lahat ng pinakamahalagang hakbang, pagkain, routines, at lifestyle factors para maibsan ang constipation, gusto kong ibigay sa inyo ang final guide na magsisilbing pang-araw-araw na paalala. Hindi ito komplikado. Hindi ito mabigat at hindi ito kailangan ng mamahaling gamot. Ang lahat ng payo natin ay simple, practical, at pwedeng simulan kaagad. Dahil ang tunay na sekreto ng ginhawa sa tiyan ay hindi isang biglaan na solusyon, kundi tuloy-tuloy na pag-aalaga. Bago tayo mag-wrap up, gusto kong tanungin kayo ng tapat. Sa mga napakinggan ninyo mula part 1 hanggang ngayon, alin ang pinakatumama sa inyo? Yung tubig ba sa umaga? Yung prutas na papaya, yung 5 minutong paglalakad, yung tamang oras ng pagdumi, o baka yung stress at tulog ang nakita ninyong problema. Walang maling sagot dito. Dahil ang constipation ay hindi nanggaling sa isang dahilan lang. Pinagsamang habits, lifestyle, pagkain, at emosyon ang nagiging sanhi nito. Kaya ang solusyon ay pinagsama-sama rin. Gawin nating malinaw at madaling tandaan ang mga dapat ninyong gawin araw-araw. Una, uminom ng sapat na tubig. Kahit 3 baso sa araw na regular ninyong iniinom ay malaking tulong na. Hindi kailangan 5 baso kaagad. Ang mahalaga ay consistent. Pangalawa, magdagdag ng fiber sa pagkain. Hindi kailangan sobra. Isang prutas sa umaga, isang gulay sa tanghali, at kahit light soup sa gabi ay sapat para tulungan ang bituka ninyo. Pangatlo, gumalaw kahit kaunti. Hindi kailangan mag-exercise ng matindi. Ang 5 minutong lakad ay mas mabisa pa kaysa 1 oras na puro upo at higa. Pang-apat, ayusin ang routine sa pagkain. Subukan ninyong hindi kumain ng late sa gabi. Subukan ninyong hatiin ang pagkain kung sobra ang dami. At siguraduhin nang inunguyan ng mabuti ang pagkain. Ang bituka ng senior ay mas gumagana ng maayos kapag hindi nabibigla sa biglaan o sobrang daming pagkain. Panglima, bigyan ang sarili ninyo ng oras para mag-relax. Hindi ko sinasabi na kailangan mag-meditation, pero kahit 3 malalim na paghinga o ilang minuto ng tahimik na pag-upo ay nagbibigay ng ginhawa sa tiyan. Isa pang napaka-importanting bagay ay ang pagbigay ng oras para sa pagdumi. Ito ang madalas na hindi napapansin pero sobrang crucial. Kapag may urge kayong dumumi, huwag ninyong pigilan. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, nasasanay ang katawan na huwag maglabas agad. Kaya kung kaya ninyo, gawin ninyo ito tuwing umaga. Upo sa toilet kahit wala pang nararamdaman. Relax lang. Kapag ginawa ninyo ito araw-araw, magiging habit ng katawan ninyo na dumumi sa umaga. At once na maging regular ang timing, mas gagaan ang pakiramdam ninyo buong araw. Habang sinusundan ninyo ang lahat ng ito, gusto kong maging honest kayo sa sarili ninyo. Hindi magiging perfect agad ang pagbabago. Hindi araw-araw perfect ang pagdumi.
May araw pa rin na baka hindi kayo agad makadumi. Pero ang important ay hindi kayo bumabalik sa lumang routine. Hindi kayo sumusuko. Hindi ninyo iniiwan ang small habits dahil ang katawan lalo na sa senior age ay gumagana sa consistency. Kapag pinapanindigan ninyo ang mga small routines, yan ang unti-unting babago sa digestion ninyo. May isang lola na nakausap ko dati. Sabi niya, tuwing nakikita niya ang sarili niya na constipated, nawawalan agad siya ng pag-asa. Sabi ko sa kanya, huwag mong isipin na kailangan perfect ang araw-araw. Isipin mo na ang pangmatagalang ginhawa ay galing sa maliit na hakbang na inuulit mo araw-araw. Hindi kailangan malaking improvement, basta meron kahit maliit. Pagbalik niya sa akin pagkalipas ng 2 linggo, ang sabi niya ay hindi siya naging perfect. Pero mas gumaan ang pakiramdam niya, mas regular daw siya, mas magaan ang tiyan at mas maganda ang tulog. At sabi niya, ang pinaka nagpaiba ay yung hindi niya tinigilan ang daily habits kahit may araw na mabagal pa rin ang bituka. Gusto kong tandaan ninyo yan. Ang pag-aalaga sa bituka ay hindi sprint. Isa itong dahan-dahang paglalakad. Kung sa bawat araw na ginagawa ninyo ang tama, mas lumalakas ang loob at mas gumaganda ang katawan ninyo. Ang digestion ay tulad ng musika ng katawan. Kailangan nito ng rhythm. At ngayon alam ninyo kung paano bumuo ng rhythm na yon. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang mindset na dapat niyong dalhin sa araw-araw. Hindi ninyo kontrolado ang lahat, pero kontrolado ninyo ang routine ninyo. Kontrolado ninyo kung iinom kayo ng tubig. Kontrolado ninyo kung kakain kayo ng prutas. Kontrolado ninyo kung maglalakad kayo ng 5 minuto. Kontrolado ninyo kung hihinga kayo ng malalim. Kontrolado ninyo kung uupo kayo sa toilet tuwing umaga. Yan ang mga small choices na bumubuo ng malaking pagbabago sa digestion ninyo. Kaya gusto kong malaman ninyo na kaya nyong maging regular. Kaya nyong mawala ang constipation. Kaya nyong gumaan ang pakiramdam araw-araw. Hindi ito imposible. Hindi rin ito mahirap. Kailangan lang ng tamang gabay at tamang consistency. At yan ang ibinigay natin mula part 1 hanggang ngayon. Kung nakarating ka dito sa dulo, gusto kong i-congratulate ka. Hindi lahat umaabot sa last part. Pero ikaw, nagstay hanggang huli at ibig sabihin, seryoso ka sa pag-improve ng kalusugan mo. Sana ipagpatuloy mo ang mga natutunan mo dito. Kasi ang ginhawa ng tiyan ay ginhawa ng buong katawan. Kung nandito ka pa, comment ayos tiyan ngayon.